hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung kayang magpatuloy ang Blue Ribbon Committee ng maayos na investigasyon sa flood control, scam at iba pang mga project ng pamahalaan. Kasi alam po ninyo, ang Blue Ribbon Committee, lahat ng may kaugnayan sa korupsyon, pwede niyang imbestigahan. Kasi ito nga pong pagbabalik muli ni Senator Ping Lacson sa ngayong buwang ito ng November, ay ito rin pagkakataon sana may lumabas ang lahat ng mga posibleng korupsyon sa ating bansa na kung sino ang mga nasasangkot o sinasangkot dapat ay lumabas at malaman natin para matigil ang mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero meron po akong sapanta o pagdududa na baka mahirapan uli si Ping Lacson, pasintabi na po, dahil definitely hindi lahat ng senador ay kontento na i-expose ang katiwalian, lalo na ngayon po ay merong isinasangkot na ng mga senador katulad ni Villanueva, ni Escudero at ni Estrada. Definitely hindi sasang-ayon yung mga yan na yung tatlo pa namang yan ay nasa oposisyon, nasa minority, na kung ano ang talagang tunay na layunin ng Blue Ribbon Committee. Lalo na pag silang tatlo ay lalong maiipit, papalag at papalag yan. At yung kanilang kaalyado, huwag nating kalimutan ang minority group na pinangunahan ni Alan Peter Cayetano, ni Padilla, Bongo, sino pa ba? Bato de la Rosa, Amy Marcos, ay kaalyado nitong tatlo na nadadawit sa scam. Hindi yan mga yan mananahimik. Pipilit at gagamitin nila ang kailang kapangyarihan as member ng Senate o member ng Blue Ribbon Committee na mangdamay ng iba pang mga pangalan at hindi lang maiipit ang kanilang kasamahan. In other words, hahaluan ng politika, magkakampihan, maglalaglagan sa Blue Ribbon Committee. At yan ang napakabigat na hamon o challenge kay Senator Ping Lacson na magbabalik as chairman. Although may sinabi na si Ping Lacson na kanyang tatanggapin ito at hahawakan muli ang komite, pero nangako at sinabi niya, lalabas niya ang lahat. Tatamaan ang dapat tamaan sa anumang mga proyektong mayroong korupsyon, hindi lang sa flood control. Yan ang mabigat niyang sinabi. Kahit sino ay ilalabas at mananagot at haharap sa investigasyon at iimbestigahan ng komite. Kahit pa ito ay malalaking politiko, malalaking political party, dun sa sabwatan ng kontraktor at ng mga politisyan. Yan ang gusto natin. Pero sabi ko nga sa inyo, malaking hamon ito dahil siguradong hindi papayag kapag naiipit na ang senador. Kahit na huling-huli na, kahit na may mga ebidensya, pilit pa rin gagamitin ang kapangyarihan nila para pagtakpan ang anomalya, para maghugas kamay, para mag-take advantage sa komite. Kaya nga ang aking sinabi doon sa unang mga video natin, dapat ang mga senador na nasasangkot sa katiwalian, hindi sila dapat pumapapil na investigador. Dapat kasama sila sa mga resource person na dapat tinatanong kung bakit sila nadamay, bakit sila dinadamay. Pagka kasi pumapil na sila ang mag-iimbestiga, sila ang magtatanong, mapipressure ang ibang resource person. Mapipilitang hindi magsalita ng kanilang nalalaman dahil matatakot at may impluensyahan ng mga senador na nadadamay. Kaya dapat, madalit sabi, mag-inhibit sila. Kaya lang po ang pag-inhibit, yan po ay nasa diskarte ng isang senador. Kung ayaw niyang mag-inhibit, wala tayong magagawa. Pero dapat mag-inhibit sila. Umiwas, huwag sumali sa pag-iimbestiga. Kung dadalo sila sa hearing, dapat kalibel sila ng mga resource person para kapanipaniwala. Yan po yung ating observation at pananaw dito sa controversial na ito. Okay?
naman ang inyong masasabi, any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, mga anti-Marcos camp, sa social media lang daw po maingay. Ay, naloko na. Destabilization na naman. Hindi pagsuporta ng maraming Pilipino, nakikita naman natin yan. Kasi nga, ang ingay nila, social media lang. Sa traditional media, hindi nila makuha yun. Kasi hindi naman talaga sila papatulan na. Pag fake news, paninira, hindi pa sasang-ayon dyan ang traditional media. Kaya ang social media lang ang kanilang nagagamit. Ang problema nga, sila nag-away na. Mga DDS vlogger, nag-away-away na yan. DDS supporters, nag-away-away na yan. Noon pa, paulit-ulit ang away. Personal, pera, pagkain, pag-organisa, kawalan ng manpower sa rally, financer, producer, director nila sa kanilang mga ginagawa, hindi sila nagkakasundo. Away-away sila. Kaya nga sa aking opinion, sa media lang, social media lang maingay, pero walang manpower. Walang dating. For views and subscribers only lang siguro. Pero okay lang yun. Yung iba, ginawa nilang hanap buhay yan. Pero yung manpower na inaasahan natin o inaasahan nilang marami sila, wala. Kasi nga, pagod na ang tao. Alam ng tao, pang sarili ang galaw. Alam ng mga mamayang Pilipino na matitino na ang anti-Marcos, from day one until now, walang bagong argumento. Puro fake news, paninira, puro paratang, puro pagbibintang. Kahit mga vlogger na nagbo-volunteer at nagmamahal sa gobyerno bilang Pilipino, inaakusahan nilang bayaran, hindi naman totoo. Sa kanila nanggaling yung mga pag-aakusang bayaran. Pag hindi kakampi nila, bayaran. Pag hindi pabor sa kanila ang topic, bayaran kaagad. Kaya ang tao nagsawa na rin doon sa ganong akusasyon na puro paratang. Kaya pagka minabasa kayong comment na ang bintang ay bayaran, bias at kung ano pang negatibo, yan ay galing sa anti-Marcos. Hindi yan galing sa matitinong Pilipino. Galing yan sa mga uhaw, atat sa kapangyarihan. Galing sa mga kakulangan ng kaalaman. Galing din sa mga mapanirang uri dahil sa kailang personal at political interest lamang. Yun po yun. Observation ko yan at opinion ko yan. Walang pwedeng magkumontra dyan. Bahala kayo. Yan ang inyong ginagawa eh. Kaya hindi kayo makakakuha ng suporta sa matitinong Pilipino. Hanggang kayo ay ingay lang. Pero hindi kayo susuportahan dahil huling-huli na alam na ng mamamayang Pilipino ang inyong mga plano at galaw pang sarili lang.